Sino sa inyo ang nakapunta na sa pinakamagagandang galerya sa ating planeta? Sino ang namangha at humanga sa mga obra maestrang ipinapakita roon? Ngayon, ipapakita namin sa inyo ng libre ang isang eksklusibong larawan na wala pang nakakakita. Ang mga larawan sa bidyong ito ay mas maganda at mas mahalaga pa kaysa sa mga dakilang obra na nakadisplay sa Louvre, Metropolitan Museum at Uffizi Gallery na pinagsama-sama. Kaya ngayon, ipapakita namin sa inyo ang 50 na mga kulay ng Jupiter. Ang ganitong kayamang paleta ay tanging. Ang universo lang ang may kakayahan. Mag-subscribe ka. Isang araw, naisipan ng mga astronomo na magpadala ng automatikong interplanetaryong istasyon sa pinakamalaking bagay sa solar system, ang Jupiter. Noong Agosto 5, 2011 nangyari ito. Sa ilalim ng proyektong Bagong Hangganan, matagumpay na ipinadala ang probe na Juno na patungo sa ating gas giant upang masusing pag-aralan ito at ang mga nakapaligid nitong buwan. Matapos ang 5 taon, noong 2016 pumasok ang sasakyan sa polar orbit ng Jupiter. Simula noon, regular nang nagpapadala ang probe ng malalaking datos sa daigdig na unti-unting binibigyang kahulugan ng mga siyentipiko. Dahil dito, hindi agad-agad ngunit regular tayong nakakakuha ng mga bagong larawan ng Jupiter at ng mga buwan nito dahil marami pang impormasyon ang kasalukuyang pinoproseso. Pinatunayan ng mga na-decode na datos na sulit ang JunoCam sa gastos. Isa ito sa pinakamagagandang kamerang nailagay sa mga probe. Sa simula, ang kagamitang ito sa disenyo ng automatikong istasyon ay hindi prioridad. Ngayon, binago ng National Aeronautics and Space Administration ang desisyon at binuksan ang database ng JCM na pumapayag sa mga panlabas na gumagamit na i-edit ang mga larawan. Ang mga resulta ay kamangha-mangha. Ano nga ba ang nakita ni Juno sa Jupiter? Anong mga lihim ang bahagyang ibinunyag nito sa mga tao sa mundo? Nakapasok siya sa pinakadiwa ng mga dambuhalang bagyo. Medyo nabulag dahil sa matitingkad na kidlat. Namangha sa mga aurora at nalaman din ang pinakamahalagang lihim ng ating higante. Ang nag-iisang kamera sa probe ay nagsimulang mag-record halos agad pagdating nito sa orbit ng Jupiter. Habang mabilis na dumadaan sa higante sa 200 at 8,000 kilometro, bawat oras nakita ni Juno ang hilagang polo ng planeta. Ang sentral na bagyo nito ay isang napakalaking singsing na may halos 3,000 kilometro ang diametro. Napapalibutan ito ng 8 mas maliliit na bagyo na umiikot pabaligtad sa orasan. Ang mga bagyong ito ay halos kalahati ng laki kumpara sa mga nasa Timog Polo. Naitala ni Juno na ang temperatura rito ay mula -83 hanggang -13 degrees Celsius. Ang mga kondisyon sa Jupiter, partikular na ang mga detalye ng pag-ikot nito at napakatinding presyon ng atmosfera, ay hindi nagpapahintulot sa mga bagyo na maghiwa-hiwalay o magsanib bilang isang higanting bagyo. Dahil dito, nakikita natin ang mga kahanga-hangang disenyo mula sa nakamamatay na gas na umiikot ng mabilis. Bakit natatangi ang infrared na larawan ng hilagang polo ng Jupiter? Ang dahilan ay noong lumapit ang probe sa bahaging iyon, nakalubog ito sa polar night, kaya hindi agad nakita ang mga bagyo sa liwanag ng araw. Kakailanganin pa ni Juno nang hindi bababa sa 4 na beses na lumapit sa napakalaking kumpol ng bagyo para ganap na makuhanan ng larawan ang lahat ng bahagi ng hilagang polo. Kaya maaari pa tayong asahan ng maraming sorpresa. Ano pa ang mga lihim ng napakalaking polong ito ng Jupiter? Ano na ang nabunyag ni Juno hanggang ngayon? Una, kinumpirma niya ang pag-iral ng malaking X-ray na batik na makikita lamang sa tamang saklaw. Unang natuklasan ito ng aparatong Chandra, ngunit kailangang pag-aralan pa ito ni Juno ng mas detalyado at marahil maunawaan ang likas nito. Nagpakita rin ang automatikong istasyon ng isang kamangha-manghang pangyayari, malalaking polar na liwanag. Sa totoo lang, dito rin tayo pinahangaan ni Jupiter, hindi dahil sa ganda at laki ng pangyayari, kundi dahil kaya ng planeta na lumikha ng sarili nitong polar na liwanag. Sa daigdig, nangyayari ang fenomeno na ito dahil sa solar wind, pero sa Jupiter,
dahil sa mabilis nitong pag-ikot at napakalakas na magnetic field. Anong mga kawili-wiling pangyayari ang pwedeng itampok sa misyon ni Juno? Noong huling bahagi ng tag-init 2000 at 16 pinakamalapit na lumapit si Juno sa Jupiter. 11,000 kilometro mula sa pinakamataas na ulap, kaya't nagkaroon ng serye ng kamangha-manghang larawan. Makikita rito ang mga spiral at umiikot na kulay na di mo aakalain. Dahil dito, hindi lang natin nakikita ang malayong mundo na parang gamit ang sarili nating mata, kundi mas nauunawaan din ang proseso ng pagbuo ng ulap na patong ng Jupiter. Inedit ng mga amateur na astronomo ang mga larawang ito para maging mas makatotohanan at madaling maintindihan. Sa tingin nyo, nagtagumpay ba sila? Alam nyo ba na may totoong mga plasma jet sa Jupiter na malayo sa mga delikado at kamangha-manghang mga jet na nagmumula sa mga magnetar? Ang mga jet na ito ay pinupukaw ng magnetic field ng Jupiter at nagawa ni Juno na kunan ng larawan ang mga epekto ng impluwensya nito sa atmosfera ng higante. Ang posibilidad ng magnetic layered plasma flow sa Jupiter ay inilathala sa Journal na National Communication bilang bahagi ng pag-aaral ng mga astrophysicist mula Estados Unidos at China. Ngayon, ang mga theoretical na palagay na ito ay nakumpirma ng mga larawan mula sa probe na Juno. Naitala nito ang ilang mga jet, kabilang na ang N3. Nakuha rin ng automatikong istasyon ang isang natatanging sandali kung saan ang ilang uri ng ulap ay umaangat sa ibabaw ng iba, katulad ng mga ulap ng bagyo sa mundo. Bukod pa rito, naitala rin ng Juno ang mga jet stream ng atmosfera na bumubuo sa madaling makilalang anyo ng planeta. Ang mga estrukturang parang magkakatabing sapa ay dumadaloy mula kanluran-silangan at silangan-kanluran. Ang mga hangin dito ay umiihip ng ilang daang milya bawat oras. Sa Earth, ang mga bagyong may ganitong kalakasan, sa kabutihang palad ay hindi pa naitatala hanggang ngayon. Anong bahagi ng atmosfera ng Jupiter ang madalas pagtalunan at laging umaakit ng pansin? Siyempre, ang malaking pulang batik, isang napakalaking bagyo na 3 siglo nang minamasdan ng mga tao sa Earth. Nagawang kunan ng larawan ni Juno ang loob ng bagyong ito mula sa taas na 8,000 kilometro. Wala pang ibang probe ang nakalapit sa halimaw na ito ng ganito kalapit. Binago ng AMSC ang ating pagkaunawa sa lokasyon ng bagyo. Dati, inakala na ito ang pinakamataas sa lahat ng bagyo, pero natuklasan ni Juno na hindi pala ito totoo. Ang bagyo, na parang isang dugong buhawi, ay lumalalim ng mga 300 kilometro sa loob ng patong-patong na gas ng Jupiter. Ang atmosfera ng Jupiter ay tunay na paraiso para sa mga bagyo. Ang ilan sa mga ito ay nabubuhay lamang ng ilang araw, habang ang iba naman ay may hindi kapani-paniwalang laki at nagngangalit ng daan-daang taon. Sapat nang tingnan ang larawan ni Juno na kuha noong tag-init ng 2020. Ganito ang hitsura ng buong atmosfera ng Jupiter. Wala kang makikitang kahit isang bahagi ng katahimikan dito. Ngunit walang duda, walang kahit anong bagyo ang makakatalo o makakatapat sa malaking pulang batik. Sapat ng kahanga-hanga ang laki nito, di ba? Kayang maglaman nito ng 3 planetang kasing laki ng daigdig. Isang siglo na ang nakaraan, ang malaking pulang bahid ay 40,000 kilometro ang haba at 14,000 kilometers ang lapad. Ngayon, halos kalahati na lang ito, ngunit nananatili ang bilis ng hangin, mahigit 600 kilometro bawat oras. Mayroon bang mga kidlat sa Jupiter? Saan pa ba sila makikita kundi sa planetang ito? Ang atmosfera dito, di gaya sa daigdig, ay walang ulap ng singaw ng tubig at karamihan ay puno ng nakamamatay na gas para sa tao. Ang ulap ng amonya ay nasa timog at hilagang polo ng planeta. Mas madalas mangyari ang mapanganib na fenomeno na ito malapit sa ekwador ng daigdig. Binibiyak ito ng mga kidlat na 10 beses, mas malakas kaysa sa mga kidlat sa daigdig. Ganito ito nakita ni Juno. Ang mapusyaw na berde ay dulot ng maraming amonya. At kung bakit sa hilagang polo ng Jupiter kadalasang lumilitaw ang mga kidlat, ito ay kailangan pang tuklasin ng mga siyentipiko. Ngunit talaga bang ang probe ay masusing nag-aral lamang sa ating mabagsik na kapitbahay? Ano ang nakita ni Juno sa pinakamalapit na paligid ng higanting gas?
Matagumpay na nakuna ng aparato ang pinakamalalaking buwan ng Jupiter, Io Europa at Ganymede. Pinagtuunan niya ng pansin ang Io na nilapitan ng probe ng halos 1,500 kilometro. Ang buwan na ito ay kilala sa kanyang hindi kapanipaniwalang aktibidad ng bulkan. Malamang, ito ay dahil sa pagiging malapit nito sa isang napakalaking katawan sa kalawakan tulad ng Jupiter. Ano pa man, ang Io ang pinakaaktibong buwan sa buong solar system. Natuklasan ni Junona ang malalaking lawa ng lava at isang ekwatorial na bulkan na hindi pa napapansin ng ibang probe noon. Na-update na ang mga datos na ginamit ng mga siyentipiko noon. Akala ng mga astronomo ay agos ng lava ito, ngunit nilinaw ng AMS Junona ang sitwasyon. Dahil palaging nasa geolohikal na aktibidad ang Io, nagbabago ang ibabaw nito sa paglipas ng panahon. Kaya posibleng makakakita ng medyo ibang itsura ng kalupaan ang mga susunod na regional na misyon. Hindi pinalampas ng mga probe sa Io ang bulkan na Ekvatores Sputnica. Wala pa talaga ito noon, lumitaw lang sa nakaraang 20 taon. Kung titignan ang laki ng bagay, maaaring magkaroon tayo ng ideya tungkol sa kakaibang aktibidad ng celestial na katawan na ito. Ano pa ang ibang mga detalye ng anyong lupa sa ibabaw ng Io ang nagkaroon ng bagong kahulugan matapos pag-aralan ng probe na ito ang celestial na katawan? Una sa lahat, ito ang tanyag na Potera Loki, isang lawa ng lava na may 200 kilometrong diametro na kahit mula sa napakalayong distansya ay kumikislap na parang obsidian. Sa mga larawan, malinaw na makikita ang mga isla na tila gawa rin sa parehong material ng likido sa lawa, ngunit tumigas na sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga larawan mula sa Voyager at Galileo, ang mga bahaging ito ng lupa ay hindi nagbabago at nananatili sa diametrong 3 kilometro sa paglipas ng mga taon. Hindi rin nagbabago ang kanilang lokasyon. Ibig sabihin, matibay at hindi lumulutang ang mga estrukturang ito. Naalala mo ba ang sinabi ni Voland sa walang kamatayang Master at Margarita ni Bulgakov? Ipinaalala niya sa kausap niya na kahit ayaw niya, puno ng mga anino ang mundo. Ang mga anino ng mga puno, bagay, gusali at tao. Pero may ilang anino na hindi lang basta umiiral. Naging bahagi sila ng kasaysayan ng kosmonautika. At ito ang anino ni Ganymede na regular niyang ipinapakita sa ibabaw ng Jupiter. Bago dumating si Juno dito, alam na ng mga siyentipiko ang fenomeno na ito. Pero nakuhanan ito ng larawan ng malapitan ng zondo. Ano ang lihim ng Jupiter na binanggit sa simula ng video? Panahon ng ibunyag ito. Ang lihim tungkol sa core ng planeta ay binago ni Juno ang ating pagkaunawa rito. Sa ngayon, alam natin na ang bigat ng core ay mga 10 beses ng sa Earth at ang laki nito ay mga 1.25 beses ng diameter ng Earth. Ngunit iyon lang halos ang alam natin tungkol sa pinakamahalagang bahagi ng estruktura ng Jupiter. Bukod pa rito, inakala ng mga astropisiko na ang core ng Jupiter, tulad ng sa ibang mga planeta, ay solid at matatag. Pero lumabas na hindi pala ito totoo. Dahil naglalabas ng napakalaking enerhiya ang Jupiter, makatuwirang isipin na nagmumula ito mula sa loob niya. Ano ang nalaman ni Juno tungkol dito? Lumabas na ang core ng Jupiter ay hindi tulad ng inaasahan natin. Ito ay napakainit, malabo, hindi matatag, at mas malaki kaysa sa inaakala ng mga siyentipiko noon. Maaaring kalahati ng laki ng planeta ang core nito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Malamang, ilang daang milyong taon na ang nakaraan, naranasan ni Jupiter ang malakas na banggaan na sumira sa loob ng planeta. Kaya kinailangan nitong muling buuin ang sarili mula sa mga pira-piraso. Ano na kaya ang susunod na mangyayari sa misyon ni Juno? Dahil sa matagumpay na paglulunsad, pinalawig ng National Aeronautics and Space Administration ang misyon mula orihinal na pagtatapos sa 2021 hanggang katapusan ng 2025. Sa simula ng proyekto, akala ng mga tagapagdisenyo na sa 2021 ay lalabas na sa orbit si Juno at lulubog sa nakamamatay na atmosfera ng higanting gas kung saan siya masusunog. Pero matagal nang lumipas ang itinakdang panahon. Si Ozon ay gumawa ng 44 na karagdagang ikot sa paligid ng Jupiter at nagtuon sa pag-aaral ng mga buwan ni Galileo. Gayon din, sa natitirang oras,
lalapit si Juno sa hilagang polo ng planeta para pag-aralan ang 8 malalakas na bagyong naroon. Kung magtatagumpay ang probe na sukatin ang yelong takip ng Europa, malaki itong maitutulong sa hinaharap na misyon na Europa Clipper na inilunsad noong Oktubre 14, 2024. Inaasahang magsisimula ang programa sa tagsibol ng 2030. Patuloy na ini-interpret ng mga astronomo ang datos mula sa Juno probe. Ano sa tingin mo ang maaaring mangyari sa hinaharap? Ano pa kayang ikagugulat ni Jupiter? Ginoong Gu, pwede po bang magbigay kayo ng opinyon sa komento? Tulad ng dati, maglalakbay tayo para maghanap ng bagong balita mula sa kalawakan.